Jerusalem nasa bansang Israel. Pero ano itong pinaniniwalaan ng isang grupo sa Zamboanga del Sur na ang bago raw Jerusalem, ang bayan ng Dumingag? Sa sunod-sunod na malalakas na lindol at paghagupit ng sunod-sunod ding mga bagyo, marami sa atin kakaba-kaba kung ang ating kinaroroonan ligtas ba. Dili kuya, anak! Dili kuya! Dali! Pero may isang grupo ng mga mananampalataya na hindi raw nayayanig ng takot. Paniniwala kasi nila ang kanilang may likha naglaan ng isang lupang pangako na magsisilbi nilang kanlungan sa pagtama ng anumang sakuna. At kamakailan lang ang daan-daan nilang mga miyembro na lahat nakaputi na videohang nagpoprosesyon paakyat ng isang bundok kung saan daw naroon ang kanilang lupang pangako. Pero hati ang opinyon ng publiko sa kumalat na video. It is a cult. Delikado. Another cult in the making. Saan nga ba makikita ang di umano bagong Jerusalem na inihahanda raw ng Diyos para sa kanyang mga tapat na anak? Para bigyang linaw kung sino o ano ba talaga ang grupong ito, nagsaliksik ang aming team at napag-alamang ang tawag sa kanila, Bishop of the Philippines Divine Missionary Church o BPDMC na mas kilala bilang mga Rizalista. At ang kanilang simbahan matatagpuan sa tuktok ng bundok sa bayan ng Dumingag sa Zamboanga del Sur na kung tawagin nila Belen Bagong Jerusalem. Para marating ito, kailangang sumakay ng 4x4 pickup. Habang binabagtas ang malubak na kalsada paakyat ng bundok, may mga madadaanang gusali. Mga simbahan daw ito ng BPDMC. Dahil hindi na makapasok ang mga sasakyan sa bahaging ito ng kalsada, kinailangan ng sumakay ng aming team sa habal-habal. Hanggang narating nila ang isang bundok na tahanan ng BPDMC, ang Belen Bagong Jerusalem. Nakatayo ito sa 2,400 hectares na ipinatayo raw ng kanilang head founder, si Fulgencio Manaba Marinduque Sr. o kung tawagin nila, Master P. Siya po ang nagbinyag ng pangalang Belen. Yung Belen po nasa 70s pa po yun. Sagrado raw ang bundok na ito. Dito raw kasi unang nagpakita sa mga sinaunang miyembro ng BPDMC ang tinatawag nilang banal na espiritu. At dahil sagrado ang lugar, may mga batas daw na kailangang sundin na tinatawag nilang 40 Holy Laws na kaukit sa medal cement na ito. Bawal yung pagpapamusic ng cellphone na hindi naman naaayon sa mga tinatawag naming mga holy song po. Bawal po ang pagsigaw doon at saka pag tumatawa ng malakas. Sa mga kababaihan naman, bawal magsuot ng mga pantalon, mag-shirt. Bawal din yung mga nag-i-earrings po. Saka pagpaputol ng buhok na mababa, ipinagbabawal sa lahat ng miyembro, lahat ng sugal. Meron din sila ritong plaza sa harap nito, ang tinatawag nilang student church. Doon sa student church, tudluan kay labi ang mga kasagarang membro namo. Adunay parts nga hintel sila. Tudluan sila saktong pamatasan, saktong hiyas, o usang mga gawi nga ngayon mga itudlo. Sa loob, may nakasabit na mga watawat. Ang letrang P ay nasa Pilipinas po. Saka letrang G, Jesus. May nakapaskil rin ditong larawan ng ating pambansang bayani, si Dr. Jose Rizal. Si Senior Dr. Jose Rizal, yung amang bayan natin, pinapaniwalaan namin na bilang ipangalawang persona po sa tinatawag na Trinity, yung Diyos Ama, Diyos Anak at saka Diyos Espiritu po.
Sa palibot naman, may nakatindig na mga bahay kung saan nakatira ang ilan nilang mga miyembro. Dito ko po nakita sa bagong pakigsaad na nakapamubo sa Balaan ni Espiritu. Ang bilin bagong Jerusalem, dito itinatag sa Land of Promise. Sa kasalukuyan, umabot na raw sa 10,000 ang umanib sa BPDMC mula sa iba't ibang mga lugar sa Pilipinas. Tanda bilang miyembro ng BPDMC po ang mga medalyang ito na isinusuot po. Ibig sabihin, guided na po ng Holy Spirit. Tuwing October 16, ang mga miyembro umaakyat ng Bagong Jerusalem para ipagdiwang ang tinatawag nilang Pista ng Manolonda. Katumbas daw ito ng Pista ng Pentecost ng mga Katoliko o yung araw kung kailan bumababa ang Espiritu Santo sa mga alagad ni Jesus. Pero higit daw sa puok sambahan, naniniwala ang mga miyembro na ang kanilang itinuturing na Bagong Jerusalem sa bundok ang siyang magsisilbing kanlungan nila mula sa mga kalamidad at gulo. Kung sakaling darating man na may mga lindol or mga bagyo, doon po muna kayo sa mga kanya-kanya niyong mga simbahan. Doon kami magtitipon-tipon dahil holy area po yun. Pero dahil para sa iba, kakaiba ang paraan ng pagpapakita nila ng pananampalataya, may ilang duda sa integridad ng kanilang grupo. Sa kasaysayan ng Pilipinas, ang kulto ay umuusbong sa panahon ng paghihirap, naghahanap ng maraming pag-asa yung mga miyembro, nakakaroon sila ng positibo na pananaw sa panahon ng walang katiyakan. Wala naman sigurong kulto nga may 40 nga batas. Sa akong kaugalingon o sa tibuok namong pundok, ang pagtulunan sa apostolis o apostolada dili gyud kulto kay mga ginayran sa balaan nga espiritu. Na-registered po ito noong 1979. SIC registered number namin, 90277. Sa ilalim ng Article 3, Section 5 ng ating Konstitusyon, ay mayroong karapatan ang bawat tao na magkaroon ng kanilang sariling relihiyon. Ang tawag dito ay corporation soul. Ang tingin ng simbahan dyan, malaya kayo. Kung talagang mabuti naman ang nagagawa sa tao ng kanilang paniniwala, ay okay din naman yun. Bakit hindi? Huwag lang ang kanilang samahan o movement ay papunta sa masama. E ano naman kaya ang masasabi ng mga eksperto sa paniniwala ng grupo na ang Bagong Jerusalem di umano disaster-proof? Based on our hazard assessment, which was developed by the PHIVOX and the DOST, less ang kanyang possibility to have an erosion. It is safe for like tsunami. Pero hindi po natin masasabi na ligtas po sila sa bagyo at hagupit ng malalakas na hangin. The nearest fault line is 100 meters away. Para sa akin, pinaka-importante, i-respeto po natin ang isa't isa kung ano man ang kanilang paniniwala. Kanya-kanya man tayo ng kulay at mukha ng pananampalataya. Alam nating lahat na nag-iisa ang Diyos at dapat tayong lahat tumalima sa kanyang mga utos. Maging mabuti, gumawa ng mabuti. Dapat lahat tayo maniwala dyan. Palangga ko ikaw, Apo. Palangga ko man, Kaula. Ba't ka nagsiman? Maharap ko to eh. Para kay Lola din. Hindi ko na ho alam, hindi ko naiintindihan kung anong nangyari sa kanya. Makakasiguro kayong gagawin namin ng lahat para sa kanya. Wala ka ba talaga nakita, Abner? Wala ka narinig? May gumagala na berbalang dito sa atin. Ang mga nangangambang puso't isip, ginagamit yan ng demonyo para kumapit sa kaluluwa ng tao. Alam mo kung sino yung dapat mong ipagdasal na hindi mo makita? Si Pochong. Kumakain ng patay, may mata ng pusa, may pakpak ng pamuti, lumalakas kapag kabilugan ng buwan. Mag-iingat ka sa mga susunod mo sasabihin. You know about the Pochong?
Please refrain from talking about Pochong. Do not attract its attention. Father Rex, yan po bang pinakamatinding sanib na naharap ninyo? Hindi ako titigil hanggang hindi ako nakapaningin. Hindi tayo magpapatalo. Kakampi natin ang Diyos. Huwag sumamangita sa akin! Ha? Masusunod ang kaluluwa mo, Silvia mo! Mapatawad ang Diyos sa lahat ng lumalapit sa kanya! Ito po si Jessica Soho at ito ang Gabi ng Lagim. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.